proud. Kasi nga, hindi na tayo nasubaybayan. Dati ko hong kamag-anak, si Lito Lapid. Mangyari, binura ko na yan sa listahan ko ng kamag-anak. Kasi yung si Lito Lapid, walang kwentang tao yan. Ako na nagsasabi sa inyo. Marami tayong kahit papano na itulong dyan nung panahon ni Ramos, diba? Panahon ni Ramos, kinausap ako nung isa sa mataas na opisyal ng PAGCOR. Inutusan siya ni Ginang Alice Reyes, yung chairman ng PAGCOR. Siya yung ang pinakamalapit doon na opisyal ng gobyerno. Director siya. Ang pangalan nun, Raul Gonzales. Ewan ko kung buhay pa yun. Yung naging amo ni Ding Generoso yun, yung sa charter change, di ba? Yung ginawang Secretary General ng Chacha, ditong sila Pimentel, tsaka nila Kuan. Amo niya dati yun, si Raul Gonzales. Yung Raul Gonzales na yun, naging press secretary ni Presidente Macapagal yun. Ngayon, ano ni Ramos, PAGCOR siya, director. Ito si Lito Lapid, si Raul Gonzales, na salubong ko sa Manila Pavilion, yung dating Hilton. Kasi nga, araw-araw kaming nandun sabi niya, binati ko, at sabi niya, uy, mabuti nga pala't nagkita tayo. Pwede ba tayo mag-usap sandali? Nag-usap kami. Mangyari kasi, pinatawag kami ni Presidente Ramos, si Mrs. Reyes. Ang bilin sa amin, tulungan si Governor Lapid. Hindi ba kamag-anak mo yun? Noong kamag-anak pa siya nun Sabi ko, sabi niya, matutulungan mo ba ako na magkaroon ng appointment? Governor siya nun susubukan ko Sabi ko gano'n. Sige, binigyan ako ng calling card. Ang sabi niya, sinulat sa likod. Kahit matutulog ako, pwede mo akong tawagan dyan. Kung ika nga makakapag-set ng appointment kay Governor. Opo, pumunta ako ng Pampanga. Mga kaibigan. Pagpunta ko ng Pampanga, sinabi ko kay Lito na ganito, ganon. Di ba nagalit si Ramos dyan? Si Ramos, mabuti ganon mabait Mabait si Ramos in fairness. Di ba tinabig ni Ramos ang kamay niya, nagmamano yan? Natandaan ninyo? Siguro si Ramos na pahiya. Kaya ang ginawa niya, inamo niya si Lito Lapid. Pinuntahan ko doon sa Kapitolyo, sa Pampanga. Sinabi ko sa kanya na gusto siyang makausap at ang instruction sa PAGCOR, tulungan ka sa iyong mga project. Gusto ka makausap. Ang sabi niya, sige, ganitong arawan niya, magkita tayo sa Shangri-La. Yun, dito sa Pasig, di ba? Sa may, Ortigas ba yan? Yung hotel. Meron kami hanyang meeting dun mga gobernur ganun ba? Sige, punta mo ako dun sa venue. Hindi pa niya alam yung venue. Punta mo ako dun. Dun sa meeting. Tapos, kausapin natin. Di pinuntahan ko. Nakita ko, sabi niya, nandiyan na ako sa babae. Sige, punta tayo ron. Pumunta kami. Kasama pa yung sekretarya niya na kamag-anak din namin. Ngayon, upo kami. Ang kasama ko, sino ba kasama ko? 2 periodista kasama ko Mga editor ng periodiko para makilala niya. Kasi alam niyo naman si Lito Lapid, tanga yan, di ba? Para may maitulong naman ako kahit papano bilang nasa media rin. Ngayon, kinausap siya. Dumating dun si Raul Gonzales. Sabi, sige, ganyan, basta kami, ang utos sa amin ni Presidente Ramos, tulungan ka.
dun sa iyong mga project, kung ano man yun. O di nag-iwahiwalay na kami. Nung time na yun, ako'y nagra-radyo, broadcaster ako dito sa Nation Broadcasting Corporation. Ano yan? Yan yung istasyon ngayon ni Kibuloy, yung Sunshine Radio. Pero that time, ang pangalan niyan, Nation Broadcasting Corporation. The biggest network sa Pilipinas. Kasi lahat ng probinsya meron yan. Mas marami pang istasyon yan kaysa sa gobyerno. Yan ang pinakamalaki, mga kaibigan. Kahit na anong istasyon dito, yun ang pinakamarami. Ultimo sa bundok yata, may istasyon yun. Ngayon, nagpo-programa ako ron. Doon ko nagiging panauhin si Presidente Gloria Macapagal Arroyo, natatakbo pa lang na senador nun. Nagpupunta sa akin yan doon. Ang programa ko ron, alas 7 yata ng umaga hanggang alas 9 ng umaga, pero may katandem ako. Ngayon, isang araw, nagpo-programa ako, dumating doon, isang kamag-anak namin. Inutusan ni Lito Lapid. May daladalang folder. Pinaghintay ko, pagkatapos ko, tsaka kami nag-usap. Sabi ko, ano ba ito? Ito yung pinadala ni Gob. Tinignan ko ngayon. Alam ba ninyo amount na nakasulat? Governor itong pinag-uusapan, kasi sa Pampanga, may mga PAGCOR dyan di ba? Kaya yung PAGCOR, kung sino yung local officials doon, nagbibigay sila talaga ng tulong. Pero ito, instruction ni Presidente Ramos ito. Di ba? Mas matindi ito. Yung obligasyon nila, ano yun karaniwan yun Ito, instruction ni Presidente Ramos. Ngayon, sabi ko, alam niyo kung magkano ang project? 1 million. Sabi ko, ibalik mo to. Kasi kako, ano ba yung 1 million? Barya yan. Baka pagtawanan pa tayo dyan. Sabi ko gano'n, palakihan mo. Sabi niyo yung kausap ko, nakamag-anak din namin, hindi, yan daw yung, yan daw muna. Ganun ba? Di sige. Sinabmit ko. Mga kaibigan, sa PAGCOR, ako nagdala. Sabihin niyo kung masamang tao ko. Dinala ko ron. Pagkatapos, siguro mga 2 weeks after, hindi ko pinapansin, naantay kong baka tumawag sa kanila after 2 weeks, dumating si Lito Lapid doon sa pavilion. Sabi ko nga, di ba, tambayan namin yun. Pagagaling ko ng istasyon sa umaga, doon ang tuloy ko. Ngayon, dumating si Lito Lapid. Nakita ngayon ako, sabi niya, ba't nandito ka? Hindi niya alam, istambayan ko yun. Sabi ko, alam ko ako, darating ka Kasi Pampanga Festival, doon sa restaurant ng Holiday Inn, Manila Pavilion. So, kung Pampanga Festival, yung official, invited nila. Si Lito Lapid yun, at saka si Cielo Salgado. Macapagal Salgado, kapatid ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Hindi pa presidente nung si Ate Glo. Ngayon, nakaupo sila sa gitna. Bali ba, paparating yung Amerikano, nakita siya nung manager, si Phil Kennedy, kaibigan ko yun Ang laking lalaki nun. Parating ng gano'n, nakita ni Lito Lapid. Bigla ako niyaya doon sa isang bar doon, sabi, halika, dito muna tayo maupo. Yun yung inuupuan namin yung pinuntahan yung saan niya ako niyaya, yun yung istambayan namin, yung bar doon. Sa gabi, yun, inuman. Sa umaga, wala. Doon kami may standby. Mupo kami sandali. Pagkatapos, dumating yung mga receptionist ng hotel, kilala nila ako. Sabi, Percy, sabi mo kay Gob, mag-uumpisa na yung program. Sige nga ako.
Liga na, pumunta na tayo ron. Dito na tayo dumaan. May isang pintuan doon eh. Diretso sa restaurant eh. Doon ko dinaan. Sabi pa ni Loco, yabang. Nabubuisit ako pag maalala ko eh. Kakalis dyan, kumain ka muna dyan. Loob ko, baka bayaran ko pa yung kinain niyo. Ngayon, sabi niya, diyan ka muna. Di sumama ako doon sa mga mukhang unggoy na tao niya, di ba? Nakaupo ko ron. Nakaharap kami. Sila, presidential table. Mahaba eh. Si Lito Lapid, nasa gitna. At saka si Cielo Salgado Macapagal, vice governor niya. Yung Amerikano, nasa may bandang ilang pampagitan eh. Malayo-layo. Malapit na sa dulo ng lamesa. Ngayon, nung unti-unti, nawawala yung pagitan ni Lito Lapid at saka nung Amerikano, isa-isang nawawala na, tumatagal. Si Lito Lapid, usog ng usog. Nung malapit na yung Amerikano, bigla siyang tumayo at sinenyasan ako. Di tumayo ako, pumunta ako sa tabi niya. Sabi niya, dito muna tayo. Kunyari, nag-uusap tayo. Di nanigarilyo kami. Magkaharap lang kami ganyan. Sabi ko, nakita ko si Mrs. Alice Reyes, yung chairman ng PAGCOR. Andiyan ka ako, si Mrs. Alice Reyes. Puntahan na natin para yung sinabmit ko na proposal nyo, aprobahan na. Di, sabi niya, sige. Liga, punta tayo. Kumakain si Mrs. Reyes, may mga kasama. Binulungan ko, sabi ko, ma'am, si Governor Lapido. Tumayo si Mrs. Reyes, kinamayan siya. Tapos, inayos ko yung upuan, tinabi ko. Hindi nagsasalita mga kaibigan. Nung mga segundo na, binibilang ko yung segundo, hindi pa bumubuka yung bibig. Sabi ko, ma'am, ganito meron mo kami sinabit na proposal, yung opisina ni Governor. Nung ganitong pecha pa sabi ni Alice Reyes, ako nang bahala. Abay, kinabukasan, tinawagan ako doon sa Hilton mismo, doon sa pavilion Pinepage ako ng PAGCOR. Di sinagot ko. Pumunta ko kayo dito dahil yung cheque ni Governor Lapid, pakikuha nyo. Ganun ba? Di pumunta ako ron. Baka lain ninyo. Naghintay ako mga 2 oras. Ang tagal, inip na inip ako. Tapos bumaba yung naganap, sabi, naku, Mr. Lapid, pasensya na kayo, nagantay kayo ng matagal kasi yung palang cheque ni Governor, na-forward doon sa Angeles, di ba may PAGCOR doon? Di na-forward doon. Di pumunta ngayon ako kinabukasan para maipaalam ko sa kanya. Pagdating ko sabi ko yung cheque ka ako, na-forward pala dito. Kala ko hindi niya pa nakukuha. Hindi, sabi niya, sunog na Nagtaka ako anong sunog. Nakalagay sa pangalan ng foundation niya. Foundation mga kaibigan. Sunog na Ibig sabihin, wala na. Isipin mo yun. Di umuwi akong hindi man lang ako binigyan ng konting panggasolina, di ba? At least ako nagtrabaho nun Number 1, kawalang yan. Di ba? Number 2, tinawagan ako ng mga kamag-anak naming matatanda at pinahanap daw ako ni Lito Lapid. Gusto kami makausap doon sa Kapitolyo. Wala pang Kapitolyo noon. Nagkaroon ng, di ba, ginawa yung Kapitolyo. Nag-opisina sila sa Public Works. Alam niyo sino kasama ko? Si Tita Carmen Ignacio. Inaya ko ron. Nagpunta kami sa San Fernando, Pampanga. May kasama kaming doon na kami nagkita-kita, mga lolo namin, Lapid. Gusto niyang ipa-organize yung reunion. Wala man binigay na pera. Hindi kami pinagkape. Hiyang-hiya nga ako kay Carmen. Sabi, kamag-anak mo ba talaga yan? Hindi man lang tayo napagkape niyan. Mga kaibigan. Isipin ninyo yan, ang daming pangyayari. Nung mga ilangan yan, nandun kami. Pati yung namatay na tsuy namin, si Coy Rolly, yung pulis dati sa Quezon City, kilalang kilala yun. Ng lahat ng pamilyang Lapid, mga kaibigan.
Dahil yun ang hingian nila ng saklolo. Yung meron sila mga problema. Ngayon, nagipit yan, di ba? Si Lito Lapid nung panahon ni Erap. Ginipit ni Erap yan eh. Yung damuhong yan. Meron kaming isang makapangyarihan tao na isinama namin siya ron. Sino nagsama sa kanya? Kami. Mga kaibigan. Di marami ng pabor na naibigay natin dyan. Hindi ko na maalala ngayon yung iba. Ibig ko sabihin marami tayo pinuhunan eh. Eto ngayon, isang araw, panahon to ni Gloria. Yung mga panahon na, itong panahon na sinasabi ko sa inyo, yun yung lowest sa buhay natin. Kinalimutan ko muna yung profesyon na ito. Lahat kinalimutan ko. Nag-self-exile ako, kasama ko, pamilya ko sa isang probinsya. Ngayon, itong kapatid ko, dun sa kanilang pahayagan, dumating si Lito Lapid doon at nakasalubong niya. Nung magkasalubong sila, ang tanong agad sa kanya, si Percy, nasaan? Nandun, wala ngang trabaho yun eh. Papuntahin mo sa akin. Nakarating ngayon sa akin, sinabi ngayon ng kapatid ko na, yun, pinapupunta ka ni senador na to senador. Mga kaibigan, kilala pa pala ako ng damuhong yan. Di nagplansya ngayon ako ng damit ko, di ba? Totoo yan, walang-wala ako. Inayos ko lang sarili ko dahil, siyempre, Senate yun, nakabarong ka man lang, di ba? Suot ko barong na puti. Pilansya ko pa yung damit ko. Naka-gel pa ako mga kaibigan Pagpunta ko ng Senado, akala nga, congressman ako May pinuntahan muna ako isang tao dun sa McDonald's, yung ini-standby namin. Iyon, staff dati ni Senador Arturo Tolentino, matanda na yun si Gaspay. Kilala siya sa Senate, nagpasama ngayon ako sa kanya. Hamaan mo ako doon, pupunta lang tayo kay sige, kay Lito Lapid, sige, hamaan kita. Sinamahan ako. Eto na ngayon. Pumunta ako. Pinapasok naman ako. Pagpasok ko sinalubong naman ako. Umupo naman kami sa isang may lamesa. Kabarong ako siyempre. Ngayon, may pinakain pa ako ng 3 pirasong langgunisa na kasinlaki ng hinlalaki lang. Sabi, yan niya bigay ni Senator Magsaysay galing sa Spain. Ganun ba? Masarap. Di kain dito. Sabi, ano bang kako, wala akong trabaho ganun ba? Sige, magano tayo na kami. Wala siyang sinasabi. Pag tayo namin, lumabas na kami. Sumusunod yung abogado niya, buti nga namatay na yun Si Galang ba apelyido nun? Walang galang Di sumunod sa amin, kasama ko si Matandang Gaspay. Inabutan ako ng pera sa kamay. Sabi ko, ano ito? Bigayaan niya ni Senador. Nung tignan ko, 2,000, mga kaibigan. Sabi ko rin sa abogado, kinuha ko yung kamay niya, binalik ko, sabi ko, pakisabi mo kay Senator Lapid, salamat na lang, sa'yo na lang yan, kako. Wala akong pera nun, isipin ninyo, sa totoo lang, wala akong pamasahe. Mabuti, kasama ko yung matanda. Yun na nautangan ko ng pamasahe para akong makauwi ulit sa malayong lugar. Isipin nyo, hindi gago yung animal na yan, mga kaibigan. Nananahimik ako mag-isa Di ba? Patatawag mo ko, wala ka naman palang gagawin.